Maalab na pagbati, Pilipinas. Ikinabahala ng human rights groups ang tila sunod-sunod na airstrike sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang latest, ang aerial bombing na naganap kamakailan sa border ng Abra at Ilocos Sur. Noong April 2, nagsagawa ng airstrike ang Philippine Army laban daw sa New People's Army sa pagitan ng mga bayan ng Santa Maria, Ilocos Sur at Pilar sa Abra. Dahil sa airstrike, napilitang lumikas ang nasa 140 na pamilya. Aabot ito sa 500 katao ayon mismo sa ulat ng Office of Civil Defense. As of April 4, nakabalik na raw ang mga lumikas na residente. Pero malaki ang pinsalang iniwan ng pambobomba sa kanilang komunidad at kabuhayan. Talagang apektado dyan lang si Joe Paring. Gapunta, hindi na evacuate da kita dalagi tinagatod nga tabako na pinanawanda. Diba, hindi nagawid dan. Nakita mi digay tabako nga medyo nalalaw gapon nga rudyapan na kay pampad na. Tahan pa lang iso tinaluto. Medyo bumaba, ag downgrade di pa nakaluto na sir no maantala. Di bulong ti tabako. Ayon sa Cordillera Human Rights Alliance o CHRA, 2 serye ng pambobomba ang nangyari na tumagal ng 2 oras sa tanghali at 2 oras kinagabihan noong April 2. Kitang-kita sa mga social media videos na hindi lang more than 10, more than 20 na mga sunod-sunod na bomba ang inihulog. Titignan natin na mali. Ang paggamit ng excessive force, pwede natin i-describe na overkill. Ayon kay Attorney Cristina Conti ng National Union of People's Lawyers, maituturing na indiscriminate at hindi makatao ang ganong klase ng pambobomba. Yung paglikas ng sibilyan, ibig sabihin ay kumbaga tinamaan at apektuhan sila ng indiscriminate attacks. Bombing man yan o airstrikes, hindi sanction ng international humanitarian law at in fact, pwedeng maging paglabag ito. Sa ilalim ng International Humanitarian Law o IHL na pandaigdigang batas hinggil sa armadong tunggalian, kailangang tiyakin ng mga sangkot sa armed conflict na hindi madadamay sa mga atake ang mga sibilyan o hindi kabilang sa sigalot, pati ang mga walang kakayahan sa labanan. Sa isang labanan, na matatawag nating kung international armed conflict or non-international armed conflict, kailangan ang pag-atake sa kabilang partido ay una, necessary. Pangalawa, proportional o hindi pagmamalabis. At pangatlo, ito yung mga importanteng bahagi. Pangatlo, targeted. Itong 3 major, sabihin na natin na guidelines or criteria para sa mga sa isang labanan, yan ang makita natin na nalabag dito sa mga aerial bombings na nakaraan. Sa datos ng human rights group na Karapatan, aabot na sa 25,000 katao ang na-display sa 10 probinsya sa bansa dahil sa aerial bombings sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Dagdag pa ng grupo, disproportionate o hindi katimbang ang paggamit ng aerial bombing laban sa iba pang naglulunsad ng armadong paglaban. Nanawagan tayo na itigil ang pambobomba ng mga komunidad, itigil ang pambobomba sa mga lupain ng mga katutubong Pilipino. Diin ng NUPL, dapat nang itigil ng gobyerno ang paggamit sa aerial bombardment bilang counterinsurgency tactic. Sa halip daw kasi na mambomba ng mga komunidad, dapat masagot ang dahilan kung bakit may armadong revolusyon sa bansa. Meron silang dahilan kung bakit sila nagpupumiglas. At yan yung, simply put, malawakang kahirapan, malawakang exploitation, at sistematikong pag-aabuso. Kung hindi yun ma-address, mukhang hindi matitigil ang labanan. Kaya, posibleng maging cycle lamang itong armed resistance hanggang hindi mo na-resolve yung root causes.